Ito mga ka-farmers, yung nakurusan na dahan na gagawing inahinin. Kaya laang mababa ang timbang niyan dahil umabot lamang yan ng 81 kilos. At dahil ang gusto nung bibili ay mataas na ang timbang, iniwanan nga yan. So dahil yan ay nasa selling pen, hindi na nga namin yan ibinalik doon sa loob. At dahil nung time na yan ay may ibebenta din kami na patiner, ay di isinama na namin siya. At alam nyo ba, magdamag lamang yung lumipas dahil nireserve na siya, ay nabawasan na nga yung timbang at naging 79 na lamang. Doon sa good, nakabawas siya ng 2 kilo. Eh ngayon, itong may mga buslo, may less pa din yan. Doon sa reserve niya, less 3 na siya, tapos babawasan pa dahil siya ay may buslo. Bigla akong napaisip mga ka-farmers na nababawasan pala ang bawat isang baboy ng 2 kilos. Ngayon, kapag siya ay binili ng howler, matik na daw yon na may less 3 kapag magbebenta ka ng patiner, eh di 5 kilo na yung nabawas. Eh kung defective pa yung isang baboy, kunyari, yun nga, halimbawa nito may buslo, so 3.2 yung na naging kilo nung buslo niya, so may bawas pa din yon. So less 3 doon sa howler, less 2 doon sa reserve, at kung may defective, titimbangin kung ilang kilo yon, at yun yung ima-minus. Kung less 3 yung pinakamalaki, eh di nasa 8 kilos na pala yung nabawas sa isang baboy pa lang. Eh kung halimbawang lahat ng ibinenta namin ay good, doon sa 30 heads, ay di 150 kilos na yung nawala. So 150 kilos i-times natin dun sa lakaran ng live weight na 220, ang kwentahin natin kung magkano yung nawala doon sa timbang ng baboy at yung presyo niya. Magugulat ka na lamang mga ka-farmers at 33,000 pala yung nawala. Kaya ang sabi ni Sir Amor Fernandez, yes, malaki talaga. Dapat nga wala ng less 3 kilos for reseco daw pag na-reserve na ang baboy. Sa Batangas lang naman may less 3. Diyan sa sistema na yan, napakalaki ng natalo ko. Paano hindi ka nga naman matatalo kung alimbawa na gayon nga yung nawawala doon sa ating mga ibinebenta na baboy, eh di napakalaki ng halaga noon. Para kang nakapagbigay ng 2 buong baboy doon sa bumili.